Yes, Foundation. of course sa GIP Kapamilya Yes. at meron tayong Galing Pamayanan yan to protect and Oo. conserve our environment with Bantay Kalikasan. Okay, so nandiyan na ba Andiyan na si Commissioner. Okay, so Magandang hapon po, Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission, Franco Reyes po at Dr. Luisa sa DZMM. Opo, Doktora, Sir Franco, magandang hapon po at sa mga maraming nakikinig. Thank you very much for the opportunity to serve. Ayan. Sir, ano po ang pangunahing misyon ng Climate Change Commission? Opo, ang mandato po natin ayon sa Climate Change Commission Act ay i-mainstream ang tinatawag nating mga programa for our national and local government agencies to see to it that the climate mitigation, climate adaptations toward a resilient nation will be delivered and cascaded. Not only on the national but up to the community level. So gumagawa rin ho tayo ng mga pulisiya on the national level, kamukha ng National Adaptation Plan, and we are mandated to oversee and monitor the framing of the Local Climate Change Action Plan on the local government level. Katulad ngayon, nandito kami sa area ng Bicol region upang makausap at makipag-coordinate sa ating mga local government units. Ang pinag-uusapan natin ngayon, Commissioner, po is mga kabundukan. Meron po bang kinalaman ang deforestation ng mga bundok sa climate change? Malaki po, actually. Ang ating mga kabundukan, yan yung mga tinatawag nating buffer zone. Buffer zone by and between the abnormalities caused by climate change, tulad po ng mga abnormal na mga pagbuhos ng ulan, katulad din ng abnormal na lakas ng hangin. Dahil po sa mga bundok, yung mga malakas na hangin ay hindi na totally landfall. Pina-fine-tune niya, binabuffer niya, or nare-regulate niya ang lakas ng hangin. Ganun din po yung lakas ng ulan na ito po ay kanyang na-fine-tune, nababuffer at nare-regulate, at ito hindi tumatama ng matindi sa ating kapatagan. Gaya nga yung binanggit kanina na natural shield ang mga bundok, natural defense. Exactly po, tama po. Iyan din po yung tahanan ng ating mga tinatawag nating biodiversity, both flora and fauna, yung ating mga hayop, yung ating mga iba't ibang uri ng ibon, iba't ibang uri ng mga endemic plants, at iba't ibang mga biodiversity na tinatawag. Sir Dr. Luisa po. Sir, ano po ang mga proyekto po ng Climate Change Commission ngayon na direktang nakakatulong po for mountain conservation? Opo, katulad po ng ginagawa ho natin under, we call it voluntary carbon trading, gumagawa ho tayo ng pamamaraan kung paano any individual organizations or even government to be part of the voluntary carbon market, na kung saan through this market mechanism magbibigay ng tinatawag nating financial and technology mechanism yung mga mayayamang korporasyon upang yung mga kabundukan na nakakalbo, ito ay maaring magkaroon ng tulong, grants, subsidies upang ito ay mapalago muli. Kamukha po ng 15,000 hectares development ng Mount Pinatubo devastated area. Nung pumutok ang Bulkang Pinatubo, yung biodiversity ay napinsala. Kaya with the help of the government of Japan, tayo ay mayroong proyekto ngayon na ito ay matamnan muli ng iba't ibang mga endemic species. Kapartner natin dyan ng UP Los Baños upang magkaroon ng specific feasibility study kung paano ito magawa. Sir, pero ano po ang inyo pong long-term vision para po sa mga kabundukan po natin sa ating pong bansa? Opo, iba't iba po kasi yung mga kabundukan natin. Mayroong mga tinatawag na national park, at kamukha ho halimbawa ng bundok ng Arayat, mayroong specific Republic Act na nandyan. Mayroon tayong mga uri ng mga activities na pwedeng gawin. Mayroon din tayong mga uri ng activities na hindi po pwedeng gawin. Mayroon tayong no-build zone. Yan naman po ay mga nandyan na
at yung mga patakaran at polisiya ay nakaukit na at yan ay kailangan ma-implement lamang. Pero on the other hand, ang Climate Change Commission, tinitignan din ho natin yung tinatawag na kapakanan ng mga community-based development partners, kamukha ng mga kaingero. So specifically, we want the programs and projects not only to protect the biodiversity or the natural biodiversity of the area and the natural landscape, but also yung mga tao na nasa loob na maaring kumita kamukha ho ng kaingero, for example. So what we're doing now is to provide the necessary technology na kung saan yung mga dating kaingero, maari silang gumawa pa rin ng uling. Pero yung tinuturo ho natin ngayon is hindi naman sila dapat magputol pa ng kahoy, but they can collect yung tinatawag nating dry woods, dry leaves. At pagkatapos yan ay gagamit ng new technology, we call it pyrolysis and thermolysis, upang yung mga tinatawag nating dry wood, dried leaves, hindi yan mag-emit ng a lot of emissions. Kasi malaki din ang emission ng mga forests. At the same time, kapag yung mga masyadong tuyo na, ay yan ay naimbak ng naimbak, yung mga tuyong mga kahoy, yan ay maaring maging sanhi ng tinatawag nating forest fire. Kaya yung mga tuyong dahon, tuyong mga we will be regulating yung pagkakaingin at pagkatapos siya na i-briquette. So we call it alternative livelihood for our upland farmers at upang we see to it that no one is left behind. Opo. So yan po ay isa sa mga programa natin under the Green Jobs na isang batas na ngayon at tinatapos ang paggawa ng implementing rules upang yung ating mga community-based development partners sa upland farmers, yung mga nasa mga forest worker ay magkaroon din ng mga alternative livelihood. Opo, Commissioner, sinasabi ng mga nakikinig at nanonood sa atin, climate change, parang problema ng buong mundo yan eh. Isang tao lang naman ako. Ano bang pwede kong gawin para magkaroon ng impact yung mga ginagawa ko? Paano ba ako makakatulong? Yan, tama po yan. Pero lahat po tayo ay naging kasama sa tinatawag nating anthropogenic activity. Kaya lahat tayo po ay kasama din sa solusyon. Ano po, halimbawa ako ngayon ay medyo makikita nyo, medyo overweight po ako. Kaya siguro kapag kailangan ko lamang maglakad at hindi naman kailangan ako magmotor na gumagamit ng fossil fuel, maaari akong lumakad kung 3-4 na kanto lang naman at hindi mainit. Ano po, kailangan din po siguro kung tayo'y naliligo dati na maraming tubig, kaya pwede naman siguro tayong maligo ngayon na hindi masyadong maraming tubig. Pwede rin naman siguro kapag tayo namimili, we have to look into ano ba yung mga produkto na hindi masyadong gumagamit ng fossil-based fuel, etc. etc. Under SDG number 12, ang sinasabi ho ng mga scientific writers that we will be dictating the future of the planet, the way we consume products and services. Kaya ho, yung kamulatan ng mga consumer, isa ho yan sa kinakampanya natin. Let us patronize yung mga kumpanya, yung mga produkto na hindi nakakapinsala. Paano po natin malalaman na ang produkto hindi nakakapinsala kung ang serbisyo hindi nakakapinsala sa ating sustainability? Ano po? Not only as a country but as a global community. Tignan ho natin yung mga etiketa o yung mga ingredients na ginagamit. Ayun. Tignan natin yung mga best practices ng mga company. We need to do reverse engineering, so to speak, sa pamimili. So this is the best way for us kapag alam ng mga nagnenegosyo na tayo ay mayroong tama at wastong kabulatan, we know what do we mean by greenwashing, then they will be following the so-called market force. At sila na mismo ang magwawasto sa mga maling ginagawa nila. Tignan natin kung sino yung mga involved sa mga illegal mining, sa illegal quarrying, including the way we vote our politicians. Ayan. Sino ba yung mga involved sa mga illegal mining, illegal logging? And that is the only way for us to survive. Alright. Maraming salamat po. Yan po si Commissioner Albert De La Cruz ng Climate Change Commission. Have a good day, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you so much. Yan ang kapamilya. Salamat po mula sa Connect ka dyan.
At syempre, hindi pa po tayo tapos. May isa pa po tayong guest. Makakasama natin si Sir Errol Gatumbato,